or John chapter 13, verses 31 to 35. Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, ngayon ay niluluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluluwalhati sa kanya. At luluwalhatiin siya ng Diyos sa kanyang sarili. At pagdakay luluwalhatiin siya niya. Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin at gaya ng sinabi ko sa mga Hudyo, sa paroroonan ko ay hindi kayo mga kaparoroon. Gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Aming Ama, aming Diyos, gabayan mo kami sa pagbubulay ng iyong mga salita. Patuloy na mag-increase ang aming pag-ibig kay Kristo, nang sa gayon ay matuto kaming umibig sa aming kapwa, lalo na po sa aming mga kapatid. Para kay Kristo at sa kanyang kaharian, ito po ang aming dalangin. Amen. Love one another. Isa po sa sikat na pagkakakilanlan po ng mga Kapampangan, gaya po ng aking biyanan na babae at asawa, siya pagkat siya ay half Kapampangan, ay yung kanila pong husay, angking husay sa larangan po ng pagluluto. Kapag po naririnig niyo po ang mga Kapampangan, madalas niyo pong naririnig, madalas niyo pong nababalitaan yung husay ng mga Kapampangan sa pagluluto, lalo na po ng mga nilutong may sili at mayroong mga gata. So napakasarap po. Nagugutom na ho ba kayo? Yung mga Tagalog naman po, na gaya ko, ay kilala po sa kanilang pagiging makata, at malalim magsalita ng wikang Pilipino. At kaya po sa mga Katagalugan, mga Tagalog, sumibol ang mga kilalang makakata ng mga Pilipino, kagaya po halimbawa ni Francisco Balagtas. Sa mga nag-aaral ho dito, baka naaalala ho ninyo siya. At si Florentino Colliantes. So yan po ay mga Tagalog na kilala sa larangan po ng pagiging makata, paggawa ng tula, at iba pang mga literature ng mga Pilipino. At dahil marami po sa atin dito mga Bicol, sinama ko na rin po, ni-research ko na saan ba kako kilala ang mga Bicolano. So maliban po sa kanilang pagiging mahilig sa maanghang na pagkain, na napatunayan kong hindi totoo sa lahat, kasi meron dito mga Bicol na hindi naman pala gusto yung maanghang. Pero generally speaking, kapag po sinabing Bicolano, ang nadalas sila po ay matataas yung tolerance sa mga pagkaing maanghang. At napag-alaman ko po, na parang namang napapatunayan ko na ang mga Bicolano daw po ay mga masasayahing tao. Na mahilig ho sila sa mga kasiyahan. Sabi nga po sa isang article sa internet na nabasa ko, ang mga Bicolano daw po ay mahilig sa mga piyestahan, at doon po sa mga piyestahan ay sinasagawa nila kadalasan yung kanilang pagsasayawan at mga pag-aawitan. So parang si Nanay Lydia kamakailan umuwi sa Bicol at ganyan po ang kanilang ginawa. Nilabas ni Nanay Lydia yung kanyang mga moves na tinatago. So sabi nila, parang naman totoo, kasi yung mga kasamahan ko ditong Bicol talagang mahilig sa mga kasiyahan at masasaya po silang tao na kasama po. So ilan po yan sa mga pagkakakilanlan ng mga iba't ibang lahi ng Pilipino na mababasa po natin sa mga aklat, sa internet, at marahil mga kapatid ay maoobserbahan po natin kung sa ating mga paligid. Ngunit sa paanong paraan naman po kaya, mga kapatid at mga minamahal, nais ng ating Panginoong Hesukristo makilala ang mga mananampalataya na gaya natin.
Sa paanong paraan naman po kaya nais ng ating tagapagligtas na ang mga Kristiyano na gaya mo at gaya ko ay makilala ng sanlibutan? Sa laki po kaya at ganda ng kanilang bahay-sambahan? Sa dami po kaya ng kanilang mga kaanib sa iglesia? O sa galing po nila at husay na makipagdiskusyon at makipag-argumento sa mga kumakalaban sa kanilang pananampalataya? Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, makikita natin na mayroong isang katangian na nais po ng ating hari at tagapagligtas makilala ang mga mananampalatayang gaya natin. Yan po ay walang iba kundi ang ating pag-ibig sa isa't isa. Kaya naman po, dito natin nakuha yung main argument, main truth na gusto ko pong ibahagi sa atin pong pangangaral ngayong umaga. Ano po ito? Ang ebanghelyo, ang gospel, ay humihikayat at nagtuturo sa ating ibigin ang isa't isa. Ulitin ko po, ang ebanghelyo o ang gospel ay humihikayat at nagtuturo sa atin na ibigin ang isa't isa. So yan po yung makikita nating pangunahing diin sa teksto ng ating pong pinag-aaralan sa umaga pong ito, na hinati ko lamang po sa dalawang bahagi. So meron lang itong 2 parts. Ang una po ay pinamagatan nating ang pamamaalam ni Jesus. Yan po yung makikita natin from verses 31 to 33. So diyan makikita nyo na mamaalam muli. Hindi yan unang beses niyang ginawa yan, pero diyan makikita nyo na parang malapit na talagang mamatay, mawala ang ating Panginoong Jesus. The secondly, makikita nyo panghuli yung bagong utos ni Jesus. So bago siya mawala, mayroong bagong utos na ibinigay ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad in verses 34 to 35. So isa-isahin po nating pag-aralan ngayon, mga kapatid. Una ho, tingnan ho natin yung pamamaalam ni Jesus. Ang pamamaalam ni Jesus. Pansinin niyo po yung binanggit in verses 31 to 33 sa inyong mga Biblia. Ang sabi ho dyan, nang siya nga'y makalabas na. Sino yung siya dito? Sa context, si Judas. Di po ba? Ang context niya, nagkakainan po sila. Napag-aralan po natin last time. At sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo kung ano yung kailangan mong gawin o yung ginagawa mo, ay gawin mo na ng madali. So after po noon, lumabas na si Judas. So natitira na lang po dito ay ang 11 mga alagad at si Kristo. So pagkalabas daw ni Judas, sinabi ni Jesus, ngayon ay niluluwalhati, present tense, ang anak ng tao, at ang Diyos ay niluluwalhati sa kanya, at luluwalhatiin siya ng Diyos sa kanyang sarili, at pagdakay luluwalhatiin siya niya. Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin, at gaya na sinabi ko sa mga Diyos, sa paroroonan ko ay hindi kayo makaparoroon. Gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. So again, pagkatapos po ng ating Panginoong Jesus na paalisin si Judas upang gawin na po ang pagtatraidor sa kanya, gaya ng naaral natin particularly in verse 27, binanggit po niya na ngayon na daw po mismo ang oras na niniluwalhati siya at ang ama niya sa langit. In just 2 verses, mga kapatid, kung mapapansin nyo, from verses 31 to 32, maka-4 na beses po niyang binanggit yung tungkol po sa pagluluwalhati. Pagluluwalhati kay Kristo, pagluluwalhati sa kanyang ama. Paulit-ulit niya yung binabanggit. And if you're familiar sa Hebrew literature, ganyan po yung pamamaraan ng mga Hebreo para mag-emphasize ng isang thought. So gusto niyang diinan dito na yung gagawin po niya ngayon na malapit na ay siyang makakaluwalhati sa Diyos at makakaluwalhati sa Ama. Ang tanong, mga kapatid, sa paanong paraan po niya sinasabi, sa paanong paraan po niya magagawa ang pagluwalhati sa kanyang sarili at pagluwalhati sa kanyang Ama? Sa context ng ating pinag-aaralan, ang kaluwalhatian po ni Kristo at ang kaluwalhatian ng kanyang Ama ay konektado sa kamatayan ni Kristo sa krus. In John chapter 12 verses 21 to 23, sa context na pinag-aralan na po natin ng mga nakaraan, nung nakita po ng mga alagad na dumalapit na kay Kristo ang mga hintil upang siya po ay sambahin, sinabi po niya na dumating na daw po ang oras na ang anak ng tao ay maluluwalhati.
Ito po ay nasabi ng ating Panginoon sapagkat ang paglapit po ng mga hintil sa Kanya ay isa na pong hudyat, isa na pong sign na nalalapit na po ang Kanyang kamatayan sa krus. Few verses later, particularly in verses 27 to 28, mababasa natin dyan na nababagabag ang damdamin ng ating Panginoong Jesus dahil nai-imagine na po niya ang tindi ng kanyang mga pagdadaanan doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan iinumin na po niya doon ang saro ng puot at hatol ng Diyos para sa mga makasalanan na gaya ho natin. Imbis na tayo ang uminom ng puot at hatol ng Diyos dahil tayo yung nagkasala, si Kristo ang gumawa nun alang-alang sa atin. So nung pumapasok na sa isip ni Jesus yung thought na yon, kung gaano katindi yung pagdadaanan niyang puot at hatol, parusa alang-alang sa atin, nababagabag ang kanyang puso. Napakatindi ng dadanasin ng ating tagapagligtas. Ngunit mga kapatid, hindi siya umatras. Bagkus, nanalangin siya sa Ama. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, ay maluluwalhati ang pangalan ng Ama. Yun ang kanyang panalangin. Sa makatuwid, ang kamatayan ni Kristo sa krus ay nagdadala ng kaluwalhatian, hindi lamang sa Kanya, kundi sa Kanyang Ama na nasa langit. Sa paanong paraan po, Pastor? Maaaring tinatanong ko ninyo. Ito po ay sapagkat, gaya na naituro ko sa inyo, doon po sa krus ng Kalbaryo, nahahayag ng maliwanag ang mga katangian ng Diyos. No? Hindi nyo po ba yun nare-realize every time nakakakita kayo ng krus? Ano? Sana yung tinitingnan yung krus ay walang nakakabit na tao. Sapagkat yung krus na may nakakabit na tao, nagpapakita na parang talunan si Kristo. Pero yung Kristo na pinapaniwalaan po ng mga mananampalataya ay hindi po Kristong talunan. Kaya po yung krus natin pong madalas sinasabit sa mga simbahan ay walang tao. Sapagkat yung pinapaniwalaan nating napako sa krus na yon ay nabuhay muli noong ikatlong araw. So gaya ng naaral natin ng mga nakaraan sa krus ng Kalbaryo, nahahayag po ang kanyang kabanalan at pagiging makatwiran sapagkat hindi niya po hinayaang mapatawad at malinis ang mga kasalanan ng gayong-gayon na lamang na hindi na po, wala pong tao na nagbabayad nito. No, yun nga lang po sa case ng pagbabayad ng kasalanan ng tao, hindi natin yun pinagbayaran po yun ng ating tagapagligtas sa krus. Sa krus ng Kalbaryo, nahahayag din po dito ang kanyang banal na puot sa kasalanan. At maliwanag natin makikita ang puot at hatol ng Diyos sa mukha at katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ano po yung napapanood ninyo sa social media at sa mga palabas na ginagaya yung passion o yung paghihirap ni Kristo, ay wala po yung sinabi sa totoong nangyari sa anak ng Diyos. Ang sabi po sa Isaiah 53, halos hindi na daw po makilala ang ating Panginoong Hesukristo sa tindi ng parusa at paghihirap na pinagdaanan niya sa kamay ng mga Romano. Na hindi na daw siyang ma-recognize na isang tao. Ganun po siya katindi. Wala pang 1% yung naipepresent sa atin sa mga telebisyon kung paano po nagdusa ang ating tagapagligtas sa kamay ng mga Romano, na sa likod ng kamay ng mga Romano pong iyon ay ang kalooban ng Diyos, na kaya po niya niloob yun ay para bayaran, isatisfy ang nire-require ng kautusan ng pagbabayad sa kasalanan. So maliwanag na makikita ho natin ang puot at hatol ng Diyos sa mukha at katawan ni Kristo noong pinahirapan po siya sa krus. Sa krus makikita ho natin ang katalinuhan ng ating Panginoon Diyos, sapagkat sino po ang mag-aakala na sa kamatayan pala ng kanyang sariling anak matutubos ang tao sa kanilang mga kasalanan. Wala pong nakaisip po noon na tao kundi lamang ang ating Panginoon Diyos. Sa krus makikita din po ang napakayamang pag-ibig, biyaya at awa ng Diyos, kung saan kahit hindi po tayo karapat-dapat, niloob po niya na iligtas po tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. At sa krus, makikita din po natin ang dakilang katapatan ng Diyos, kung paanong ipinangako po niya doon pa lang po sa hardin ng Eden, matapos pong mahulog ang tao sa kasalanan, ipinangako niya na mula sa binhi ng babae ay ipapanganak ang isang anak na dudurog sa ulo ng matandang ahas na si Satanas. Hindi po nakaligtaan ng ating Panginoon Diyos ang kanyang pangako. At dito po sa ilang sandali na lamang,
sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo ay tutuparin na niya ang pagdurog sa ulo ng matandang ahas na si Satanas doon po sa krus ng Kalbaryo. You see, mga kapatid, sa kamatayan ni Jesus sa krus, nahahayag ang mga dakila at kamanghamanghang katangian hindi lamang ng ating Panginoon Jesucristo, kundi ng kanyang Ama na nasa langit. At ganyan din po, kasama po dyan ang Banal na Espiritu sapagkat sila po ay iisang Diyos. Sa ganyang paraan, naluluwalhati ang banal na Trinidad sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang dahilan kung bakit ginamit po niya yung titulong anak ng tao. Napansin niyo po ba kung paano niya tinawag yung kanyang sarili? Anak ng tao. Kung pamilyar kayo sa Old Testament, yung phrase o yung title na anak ng tao ay madalas nakakabit sa kalwalhatian ng Diyos, ng Mesiyas. Sa Bagong Tipan, ito po'y kakabit ng isang tao na magduro sa alang-alang sa kasalanan ng kanyang bayan. Sa buhay, sa katuparan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sa buhay niya, parehas po natin itong makikita. Ang matinding pagpapakumbaba ng Mesiyas na namatay po siya ng isang mababa at pinaka nakakadiri, kasuklam-suklam na kamatayan doon sa krus. But at the same time, sa kanyang kamatayan sa krus, makikita natin dito ang kalwalhatian ng Diyos. Now, pagdating po sa verse 33, mas ginawa pa ho niyang klaro ang tungkol sa kanyang pamamaalam, ang tungkol sa kanyang kamatayan. Tingnan niyo po sa verse 33, ang sabi niya, "Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako sa kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin, at gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo, sa paroroonan ko ay hindi kayo makaparoroon. Gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon." Pansinin niyo po kung gaano kalapit, ka-intimate yung kanyang relasyon sa kanyang mga alagad. Tinawag po niya silang maliliit na anak. Na para bagang isang magulang na naglalambing po at nagbibilin po sa kanyang mga anak bago siya umalis. So sinabi din niya dito na sa kanya pong pag-alis ay hindi sila makakasunod, bagamat nilinaw po niya sa context in verse 36 na ito po'y pansamantala lamang. In other words, sinasabi niya in verse 33 na sa paglisan po ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi muna makakasunod ang kanyang mga alagad. Maiiwan muna sila, at least physically, ng ating pong tagapagligtas. At mapapansin po ninyo na hindi po ito unang beses na narinig po nila ang ganitong mga pananalita nung siya po ay nais ipahuli ng mga pinunong Hudyo in John chapter 7 verse 32 and following. Sinabi po sa kanila ng ating Panginoong Jesus sa mga Hudyo, makikisama pa ako sa inyong sandaling panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ako masusumpungan, at kung saan ako naroroon ay hindi kayo makaparoroon. So sa makatawid, yung sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad in verse 33 sa ating text ay pumapatungkol po pala sa kanyang kamatayan na magdadala po sa kanya pabalik sa kanyang kalwalhatian kasama ng kanyang Ama sa langit. At dahil hindi pa po oras ng mga alagad na mamatay at maluwalhati sa mga oras na ito, hindi pa po sila makasusunod sa kanya, kaya ng kanyang sinasabi in verse 36. Now, ang tanong, mga kapatid, ano po ang koneksyon nito sa emphasis ng ating sermon tungkol sa pagmamahalan sa isa't isa? Bakit po dito sinimulan ng ating tagapagligtas ang pagtuturo para tayo ay magmahalan, ang mga alagad ay magmahalan sa isa't isa? Ano po ang koneksyon ng napipintong kamatayan ni Jesucristo sa mga oras na ito sa kanyang bilin sa kanila na magmahalan sa isa't isa in verses 34 to 35? Maganda po dito, mga minamahal, yung insight na binigay ni John Chrysostom, isa pong kilalang church father. Ang sabi niya, and I quote, "Christ shows that His death is removal and a change for the better to a place that admits not corruptible bodies. This, He says, both to excite their love toward Him and to make it more fervent. You know that when we see any of our dearest friends departing from us, our affection is warmest.
And the more so when we see them going to a place to which it is not even possible for us to go. End of quote. In other words, sinabi po ito ni Jesus ang tungkol sa kanya hong paglisan o yung kanyang kamatayan o mas lalo pang mas pag-igtingin, pagliyabin ang pag-ibig ng mga alagad sa kanya. Sa paanong paraan? Hindi po ba mas umaalab po yung ating damdamin sa isang tao, lalo na po kapag alam nating malapit na silang lumisan? Noong kasama po natin yung tao, madalas, hindi naman natin siya masyadong pinapansin. Hindi naman natin siya masyadong pinahalagahan. Hindi naman natin sila masyadong iniisip. Sabi nga, marirealize natin ang kahalagahan ng mga tao kapag wala na sila sa atin. Di po ba? Pagkasama natin sila, hindi po nila masyadong ramdam yung ating pagmamahal, generally speaking. Pero ibang usapan na po kapag nalaman natin na yung tao po palang ito na madalas nating kasama ay mag-a-abroad na or worse, mamamatay na. Di po ba? Bigla-bigla yung ating buong atensyon ay magbabago. Yung ating atensyon, yung ating pagpapahalaga, yung ating prioridad ay mababaling na sa Kanya. Bakit? Aalis na siya. Mamamaalam na siya. Dati na hindi natin siya pinapansin at binibigyan ng panahon, lahat na ng oras natin ibinibigay natin sa Kanya. Dahil sa ilang sandali na lamang, mawawala na siya. Ganyan po ang ginagawa dito ng ating Panginoong Hesukristo. Pinag-aalab po niya ang pag-ibig sa Kanya ng mga alagad sa pamamagitan ng pagsasabi na siya po ay aalis na at matagal-tagal po silang hindi magkikita. Ilang taon ang bibilangin bago po sila magkita at magsama-sama muli. So ito po ay upang ihanda sila sa nais pong ipagawa sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo bago siya lumidan. Na siyang makikita ho natin sa panghuli po nating punto. Ano ba ang nais ipagawa ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit po niya sinabi ang kanyang napipintong pag-alis? Yan po yung panghuli nating punto, ang bagong utos ni Jesus. Ang bagong utos ni Jesus. In verses 34 to 35, mababasa niyo po dito ang nais ni Jesus ipagawa sa mga alagad habang siya po ay wala sa piling po nila. Sabi po doon sa verse 34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Now, klaro po ang utos sa mga alagad sa panahon pong ito na maging sa panahon po natin ngayon. Ano po yung utos, mga kapatid? Mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Now, ang tanong, mga kapatid, bakit po tinawag itong isang bagong utos? Hindi po ba naisip yon? Ngayon lang po ba iniutos na mangag-ibigan sa isa't isa? Hindi po ba may utos sa lumang tipan na mahalin nila ang kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili, gaya ng nabasa natin kanina sa ating scriptures reading in Leviticus chapter 19, particularly in verse 34. So kung may utos na sa lumang tipan na magmahalan ng isa't isa, bakit tinawag ito ng ating Panginoong Jesucristo na isang bagong utos? In what sense, bago ang utos na ito na ibinibigay niya sa kanyang mga alagad? Una, ito po ay bagong utos sapagkat mayroong bagong standard na ibinigay si Kristo kung paano natin iibigin ang isa't isa. Nakita niyo po ba yun sa talata? Ano yung bagong pamantayan? Ano yung bagong pattern? Ano yung bagong pamamaraan kung paano iibigin ng magkakapatid ang isa't isa? Again, ang sabi sa verse 34, pansinin niyo po, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Sa paanong paraan? Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Nakita niyo ho yun, mga kapatid? Ano yung pattern? Ano yung standard ng pag-iibigan ng mga alagad? Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo na nahahayag po sa Ebanghelyo. Kaya nga po yung main argument ng ating sermon, nabanggit ko kanina, ang Ebanghelyo po ay humihikayat at nagtuturo sa ating ibigin ang isa't isa. In other words, yung gospel ay hindi lamang po pala nagtuturo sa atin kung paano tayo maliligtas mula sa ating mga kasalanan. Ito po pala ay nagbibigay din sa atin ng motivation. Ito po yung ating standard kung paano po natin mamahalin ang ating mga kapatid sa Panginoon.
Paano po ba ipinapakita ni Kristo ang pag-ibig niya sa atin sa gospel? Sige nga po, pag-isipan niyo mga kapatid. Can you just contemplate for a while? Isipin niyo, paano ba ipinakita ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa mga makasalanang gaya natin? Hindi po ba ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan, para sa ating kapakanan? At ganyan po mismo yung prinsipyo na pinag-aralan na po natin from verses 1 to 20, kung saan hinugasan po ng ating Panginoon Jesucristo ang mga paa ng kanyang mga alagad. Hindi po niya inisip yung kanyang sariling kapakanan. Inisip niya yung kapakanan ng kanyang mga alagad. No? Yung kanilang mga maruruming paa ay hinugasan niya, imbis yung paa lang niya yung hugasan niya, na pumapatungkol sa kanyang darating na kamatayan. Inintindi niya yung kapakanan ng kanyang mga alagad, yung kanilang mga kasalanan. Kaya siya namatay at nagsakripisyo dun sa krus. In other words, yung pag-ibig na inaasahan ng ating Panginoon na ipaparanas natin sa ating mga kapatid ay isang klase ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Handang magsakripisyo. Bakit? Sino yung model? Sino yung pattern? Si Kristo na nagsakripisyo. Pag-ibig na hindi inuuna ang ating sariling kapakanan. Pag-ibig na hindi makasarili. Pag-ibig na itinuturing na mahalaga ang iba kaysa sa sarili. Pag-ibig na nagpapakumbaba at handang magsilbi. Pag-ibig na hindi lang sa salita kundi maging sa gawa. Pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Di po ba ganyan ang pag-ibig ni Kristo? Mga kapatid, ganito po tayo inibig ng ating Hari at Tagapagligtas. At ganito po tayo inaasahang iibig sa bawat isa sa ating mga kapatid na mga alagad ni Kristo. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, na ipapamalas mo ba ang ganitong klaseng pag-ibig sa iyong mga kapatid sa iglesia? Handa ka bang magsakripisyo ng inyong oras, ng iyong lakas, o maging ng iyong panahon para palakasin, para paalalahanan at punan ng mga pangangailangan ng iyong mga kapatid? Iniisip mo din ba ang kanilang kapakanan sa araw-araw? O busy-busy ka lang sa sarili mong business o kapakanan? Inaalala mo man lang bang ipanalangin ng isa't isa? Hinahanap mo man lang ba sila kapag sila po ay matagal nyo nang hindi nakikita? Nasa tabi ka ba agad ng iyong kapatid na alam mo may pinagdadaanan? O nakakamusta mo man lang ba sila? Sinisigurado mo bang nakikigalak ka sa kanila sa tuwing sila po ay nagtatagumpay at nagagalak? O ikaw lang ay masaya kapag ikaw ang nagagalak at nagtatagumpay? Nabibigatan ka ba kapag nabibigatan ng iyong kapatid? Nalulungkot ka ba kapag umiiyak at nalulungkot ang iyong kapatid o wala ka lang pakialam? Kamakailan lamang po, dalawa sa ating mga kapatid ang nanganak. At alam niyo naman po, kapag ka nanganganak, hindi po yan biro, lalo na sa mga babae ditong nanganak. Sabi nga doon, nakalagay na sa hukay ang isa ninyong paa. No? Hindi natin sigurado. Ako personally, bakit nagtitiwala ako sa Panginoon? Alam kong hindi sigurado na yung aking asawa paglabas doon sa paanakan buhay pang lalabas. Po? Ganun po kaseryoso ng mga si Sister Maribel sa kanyang edad. Nahihirapan na ho siyang manganak. So nalagay sa bingit ang kamatayan ng ating mga kapatid, just to use them as an example. At tanong, mga kapatid, naramdaman ka ba nila? When I say naramdaman, hindi ko na sinasabi na naabutan mo ba sila. I understand, may mga time na hindi natin yun magagawa dahil tayo rin po mismo ay mayroong mga pangangailangan. Pero nakapagbigay ka man lang ba ng panahon, na talagang sadyain sila sa kanilang mga tahanan at maparamdam sila sa kanila na masaya kang nakaraos sila at hindi sila namatay sa kanilang panganganak, at sila buhay na nakakasama mo pa rin. Naramdaman po ba kayo ng mga kapatid po natin? Nung may mga nasalanta po ng bagyo sa atin sa paanong paraan po kaya tayo naramdaman na nagmamalasakit para sa kanila? Inaalala man lang po ba natin ang isa't isa sa panalangin?
Maaaring sinasabi ninyo, Pastor, busy po kasi ako eh. Pastor, wala po akong pera. Pastor, marami rin po akong pinagdadaanan. Pastor. Mga kapatid, nung nagsakripisyo para sa atin ng ating Panginoon, mas marami pa ho siyang dahilan para tumigil. No? Pero hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya, nagsakripisyo siya dahil iniisip po niya ang sarili nating kapakanan. Hindi lang yung sarili niyang kapakanan. Ang antas po ng pag-ibig natin sa isa't isa ay nasusukat kung gaano po tayo kahandang magsakripisyo para sa isa't isa. I mean, mga kapatid, sabi nga, talk is cheap. And FB Messenger chat is cheaper. I mean, kung sa salita lang, puro salita lang tayo, walang kwenta yan. Lalo na yung puro ka-chat lang. Mas mainam pa yung nagsalita ka sa kanya. No? Masusukat ng talaga pag-ibig mo sa kapatid sa kahandaan mong magsakripisyo para sa kanya. Kung iibig ka lang sa panahong komportable ka at maluwag ka, hindi nahahayag sa iyo ang pag-ibig ni Kristo. Sapagkat si Kristo, noong mga panahong hindi siya komportable, mamamatay siya, parurusahan siya, nakuha ka pa rin niyang ibigin. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang standard ng ating pag-ibig sa isa't isa. Bagay po na hindi na po nahahayag pa noong panahon ng lumang tipan, no? Wala pa silang basis na ganon. Kasi hindi pa po pinapanganak, ano? Hindi pa po nagkakatawan tao ang ating Panginoong Hesus. Hindi pa po siya napapako sa krus. Kaya po nasabi dito sa talatang ito na ito po ay bagong utos ni Kristo. Sapagkat dito pa lang po ito nagkaroon ng ganitong batayan. Ngunit hindi lamang po ito isang bagong utos sapagkat meron na po tayong bagong pamantayan ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Namely, yung ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay bago sapagkat ang kakayanang sundin ng utos na ito ay natural na bunga po o resulta ng mga tao sa bagong tipan na itinatag sa dugo ni Kristo. In other words, sa lumang tipan, ibinigay lang sa kanila ang utos na mag-ibigan sa isa't isa gaya ng kanilang sarili. Ngunit hindi sila binigyan ng kakayanan kung paano nila ito magagawa. That's the difference. Hindi po gayon sa bagong tipan. Dito po ang lahat ng mga mananampalataya ay pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos upang magawa nilang sundin ang kanyang kalooban at magbunga ng kanyang mga katangian, kasama na po doon yung kanyang pag-ibig. Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27, Galatians chapter 5 verses 22 to 23. So in other words, kaya po bago ang utos na ito ay sapagkat naging realidad lang ang kakayanang gawing ito ng mga mananampalataya sa ilalim ng bagong tipan kung saan ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu. So during the Old Testament, hindi pa po yun nangyayari. Sa makatuwid mga kapatid, ang pag-ibig sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, ay hindi lamang po isang suntok sa buwan na utos na matuwad. Hindi ito imposibleng utos na hindi pa pwedeng mangyari. Ito po ay magagawa natin sapagkat ang Espiritu ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya, ay sumasa ating lahat sa ilalim ng bagong tipan. Wala pong miyembro ng bagong tipan kay Kristo Jesus na hindi pinananahanan ng banal na Espiritu. At yamang lahat ng miyembro ng bagong tipan ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay kalaglagan mararanasan nila yung mga katangian ng Espiritu Santo. Kasama po doon yung katangiang umibig. So mga kapatid, hindi po imposible na ito po ay magawa natin. Na ibigin natin ang isa't isa ng gaya ng pag-ibig ni Kristo. Of course, hindi kasing level ng pag-ibig niya, pero at least magmamanifest sa ating paraan ng pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat ito po ay natural na epekto ng ating pagiging kaisa ni Kristo. In fact, in 1 John chapter 3 verse 15, ang kawalan daw po ng pag-ibig sa kapatid ay isa pong tanda ng isang tao ay hindi pa po nakakaranas talaga ng kaligtasan. Mark pala, isa pala sa marks na ikaw ay saved ay kung meron kang natural love sa iyong brethren.
Ito po ay natural na epekto ng pananahan ng Espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya sa ilalim ng Bagong Tipan. So, kay Kristo, kapatid, magagawa po nating umibig ng totoo. No? Itong sinasabi kong bagong utos na sinabi ng ating Panginoon Hesus na hindi ito imposibleng magawa ninyo dahil nasa sa inyo ang Espiritu ni Kristo bilang mga mananampalataya. Magagawa ho natin sa tulong ng Diyos na ibigin ng isa't isa gaya ng pag-ibig ni Kristo. Ano po ang mangyayari kapag daw po tayo ay nag-ibigan ng gaya nito sa isa't isa? Sa verse 35, huling talata, ang sabi diyan, sa ganito, mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Paano paraan? Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa makatuwid mga kapatid at mga minamahal, ang nais ni Kristo na maging dahilan kung saan tayo makikilala ng mga tao sa sanlibutan bilang kanyang mga alagad ay hindi po yung laki at ganda ng mga gusali natin. Bagamat hindi po masama yun, nangangarap tayo dyan. Hindi rin po yung kaalaman po natin at kahusayan po natin makipagdebate para maitanggol yung ating pananampalataya. Bagamat I really believe hindi masama yun. Kundi primarily, nais ni Kristo na makilala tayo ng sanlibutan sa paanong paraan na nagmamahalan at nagmamalasakitan sa isa't isa. At mula roon, mahahayag sa atin ang pag-ibig ni Kristo. At mula roon, magtataka ang sanlibutan, bakit ganyan mo kamahal si Ate Emma? Ganyang tao yan. No? Bakit ganyan mo kamahal si Sister Maricel? Ganito, ganyan niya. Minamahal natin sila sapagkat ganito natin naranasang ibigin ni Kristo. At mula roon, magkakaroon tayo ng pagkakataon, ma-share sa kanila yung gospel. Maipahayag natin ang mabuting balita ni Kristo. So mga kapatid, ganito po ang aking pangarap at panalangin dito sa ating iglesia. Sa Logos Sovereign Grace Baptist Church. Kahit kayo po ay kakaunti, kahit tayo po ay napakaliit sa bilang, kahit tayo po ay mahirap lamang na iglesia, makilala nawa tayo sa mundo na nagmamahalan at nagmamalasakitan sa isa't isa. Gaya ho ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga alagad. Purihin po ang ating Panginoon. Let's love one another.